Today, ang topic ay all about the good Father. Sabihin mo sa katabi mo, the good Father. Amen. Ang Diyos ba ay mabuti po sa atin? Amen. Hallelujah. Let's all read the Word of God in Genesis chapter 2, and I will read this in Message Bible. Genesis chapter 2, verse 1, it says, Heaven and earth were finished down to the last detail. By the seventh day, God had finished His work. On the seventh day, He rested from all His work. God blessed the seventh day. He made it a holy day. Because on that day, He rested from His work. All the creating God had done. This is the story of how it all started, of heaven and earth when they were created. Verse 5, At the time God made earth and heaven, before any grasses or shrubs had sprouted from the ground, God hadn't yet sent rain on earth, nor was there anyone around to work the ground. The whole earth was watered by underground springs. God formed man out of dirt from the ground and blew it into his nostrils and breath of life. The man came alive, a living soul. Ang pangalan po niya ay Adan. Amen. Hallelujah. Verse 8. Then God planted a garden in Eden in the east. He put the man he had just made in it. God made all kinds of trees grow from the ground, trees beautiful to look at and good to eat. The tree of life was in the middle of the garden, also the tree of knowledge of good and evil. A river flows out of Eden to water the garden, and from there divides into 4 rivers. Talon po tayo sa verse 15. God took the man and set him down in the Garden of Eden to work the ground and keep it in order. Verse 16, God commanded the man, You can eat from any tree in the garden except from the tree of knowledge of good and evil. Don't eat from it. The moment you eat from that tree, you're dead. Verse 18, God said, It is not good for the man to be alone. I'll make him a helper, a companion. So God formed from the dirt of the ground all the animals of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them. Whatever the man called each living creature, that was its name. The man named the cattle, named the birds of the air, named the wild animals, but he didn't find a suitable companion. God put the man into deep sleep. As he slept, he removed one of his ribs and replaced it with flesh. God then used the rib that he had taken from the man to make woman and presented her to the man. Chapter 3, talon po tayo sa chapter 3. Nosong si God po ay kinreate si Adan at Eva, meron po siyang isang bilin. Okay, pwede mong kainin lahat dyan sa Garden of Eden at isa lang ang hindi mo pwedeng kainin. Verse 1 sa chapter 3. The serpent was clever, more clever than any wild animal God had made. He spoke to the woman, Do I understand that God told you not to eat from any tree in the garden? Sabi nung serpent, naintindihan mo ba na yan? Parang in short, inakit niya po yung babae, si Eva, na kainin yung prutas. The woman said to the serpent, Not at all, we can eat from the trees in the garden. It's only about the tree in the middle of the garden that God said, Don't eat from it. Don't even touch it or you'll die. The serpent told the woman, You won't die. Sabi nung serpent, hindi ka mamamatay. God knows that that the moment you eat from the tree, you'll see what's really going on. You'll be just like God, knowing everything, ranging all the way from good to evil. When the woman saw that the tree looked like good eating, so in short, natempt po yung babae, si Eva, and realized what she would get out of it, she'd know everything. She took and ate the fruit, and then gave some to her husband, and he ate. Immediately, the two of them did see what's really going on, saw themselves naked. They sewed fig leaves together as makeshift clothes for themselves. When they heard the sound of God strolling in the garden in the evening breeze, the man and his wife hid in the trees of the garden, hid from God.
God called the man, "Where are you?" He said, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid." God said, "Who told you that you were naked? Did you eat from that tree I told you not to eat from?" The man said, "The woman you gave me as a companion, she gave me from the fruit from the tree, and yes, I ate it." God said to the woman, "What is this that you've done? The serpent seduced me," she said, "and I ate." May God bless upon the reading of His Word today. Tayo lahat po ay yumuko at pumikit. Lord Jesus, Father God, Holy Spirit, marami pong salamat sa oras na ito na kami ay makakapakinig, makapag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon Jesus, ang iyong presensya ay aming maranasan sa oras na ito. Punuin mo ang aming puso, ang aming isip sa oras na ito. Palitan ang lahat ng aming kapaguran, ng strength na naggagaling sa iyo, because we know that the joy of the Lord is our strength. This is our recharge day with you, Holy Spirit, Jesus. At Lord, lahat po ng may dalangin sa oras na katagpuin mo ang bawat panalangin ng aming puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng nakikinig sa online, samahan mo. Rin po sila kung nasaan man sila sa oras ito. Father God, we want to feel your presence. We want to encounter you, Holy Spirit, in this place. Hide your servant behind your cross and let your glory shine alone in this place. May we feel the joy, the love, and the peace of God in this place, in our hearts. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! You may take your seats po. Hallelujah. Ang ganda po na binasa natin. I know na lahat po tayo ay dati ay nabasa na natin to. At dahil po, sabi ko nga po kanina, it is our celebration, itong buong buwan po na ito na Father's Day at Independence Day. Alam ko po yung Diyos Ama natin sa langit tuwan-tuwa, nakinikilala po natin siya bilang ating Panginoon at ating Tatay, Abba Father. Amen. Amen. Sino po ba yung mga tatay dito? Taas po ang kamay. Taas po iwagay-iway. Amen. Hallelujah. Sino naman po yung mga anak dito? Hallelujah. Sino po yung mga anak dito? Mga anak. Okay, anak. Anak ng mga tatay nila. Hallelujah. Nasaan yung mga youth? Hallelujah. So, I just want to share po kung gaanong kabuti ang Diyos Ama po natin sa ating mga buhay. And everybody say, sabi po dito sa Genesis chapter 1:26, ginawa daw po tayo ng ating Panginoon sa kanyang wangi. Sabi mo sa akin mo, ginawa ka ng Panginoon katulad niya. Amen. Sabi mo, kahit ganyan ang ilong mo, kahit ganyan na ang itsura mo, ginawa ka ni Lord, kawangis niya. Amen. Lahat ng kamukha ni Lord, pumalakpak ng malakas. Hallelujah. Sabi po doon, then God said, let us make man in our image, after our likeness. So sabi po doon, and let them have dominion over the fish, and over the birds of the heavens, over their livestock, and all over the earth, and over every creeping that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Ang bawat isa po dito sa ating kalagitnaan ay tayo po ay kinreate ni Lord. We are created by God. Hallelujah. Amen? Pero po, dahil tayo po ay kinreate ng Panginoon from dust, galing sa alabok, hindi po alikabok. Amen? Alabok. Hallelujah. Sa lupa. At hiningahan ng Diyos, Ama, yung dust. Ang tawag doon, yung alabok. At ito po ay naging isang man. Si Adan. At si Adan po at si God ay may magandang relasyon. Sabi mo sa akin mo, relasyon. Bilang kayang creation at bilang Diyos Ama. At nakita po isang araw ng Diyos Ama na si Adan ay nalulungkot, walang kasama, na magpangalan ng mga puno, ng mga hayop. Kagaya po nung pinuntahan namin sa South Africa, nakita namin po talaga yung creation ni God. Merong zebra, may giraffe, may leopard, may cheetah, may impal. Ang dami po pala. Akala ko, pusa at aso lang po nakikita ko lagi sa Pilipinas. Hallelujah. Paniki. At mga ibon. Pero doon pala, ang dami yung klase ng hayop na nakikita lang po natin, napapanood lang natin sa
National Geographic, Discovery Channel, sa TV, sa YouTube. Pero grabe yung ginawa ni Lord. At nung iniisip ko, nung nag-aaral po ko ng word ni Lord to share po sa inyo, nakita ko na grabe si Adan na binigyan ng role ni God, na pangalanan ang bawat hayop, bawat ibon, lahat ng kanyang kinreate dun sa Garden of Eden. At grabe, ganun pong ka-close si God kay Adan. Ganun silang ka-close. Sino po dito yung mga tatay na close sila sa kanilang mga anak? Amen. Hallelujah. At God as the loving creator, hiningahan niya si Adan, yung dust, yung alabok, hiningahan niya at kumuha po siya ng tadyang ni Adan para gawin si Eva. At isang araw, sabi ni God the Father sa kanilang dalawa, pwede niyong kainin lahat yan, puntahan niyo lahat, pero huwag niyong kakainin yung tree of life or tree of good and evil. Isang araw, yung relasyon po na yon ay nawala dahil sa pagsuway ni Adan at Eva. They fall into temptation ni Satanas. Minsan po sa buhay ng isang anak ay meron tayong mga hindi pagsunod sa ating mga magulang. Hello? Lahat naman po siguro tayo dito naging anak. Amen. Anak tayo. Kahit po yung mga senior po natin nandito ay naging once in your life, naging anak po kayo. Amen. At kung babalikan po natin yung mga panahon na yon, minsan sa isang buhay natin, meron tayong hindi pagsunod sa ating mga magulang. Hello? Andyan pa po ba kayo? Amen? At si Adan po at si Eva, ganun po ang nangyari sa kanila. Yung relationship nila kay God ay naging na-break. Okay? They had a broken relationship with God. At kahit po nagkaganon, alam niyo po ba si God, o yung binasa natin kanina, kahit ganon ang nangyari, He still cares for Adam and Eve. Kahit sila ay nagkasala, ganon pa rin siya ka-caring sa kanyang mga kiniriate. Di ba po ang mga magulang, kapag ang anak kahit minsan pasaway, ay kahit ganong kapasaway, still, yung pagmamahal pa rin ang umiiral. Amen. Amen po ba? Amen. So kami po ni Bishop, okay, kami po ay parang magkapatid, very hello daddy. Pagkasama po kami, lagi po kami parang magkaibigan mag-usap. Minsan po parang nagsasuggest ako, parang panag-usap lang po kami, parang tropa po kami ni daddy. At lagi po kaming nagpapalitan ng discussion about sa church, about sa mga bagay-bagay. At ang natutuwa po doon dahil he really trusted us to share our ideas, to share our insights. At dapat po siguro, nakita ko po doon, dapat po ang tatay at ang anak ganun ka-close, parang katulad po natin sa Diyos Ama natin sa langit. Amen? Pero ano yung humadlang po doon kay Adan at Eva, ang gusto ko pong bigyan ng diin. Si Adan po at si Eva, nagkaroon po sila ng broken relationship with God. At ito po yung pinakaunang rebellion against our loving Father. Yung disobedience. Na yung isang bagay na binilin ni God sa kanila, hindi nila nagawa. Alam po naman natin na ang author of love is our Heavenly Father. Amen? Because He is love. At sa dami-dami po ng pwedeng kainin, bakit yung pinagbabawal pa ang kinain at tinaray ni Eva at ni Adan? Amen? Sabi ni God, kainin mo na lahat. Amen? Minsan po sa buhay ng isang Kristiyano, binibigyan po tayo ng maraming options ng ating Panginoon because God gave us free will. And everybody say, Amen. May decision tayo na binigay ni Lord ay nang hindi pinapakailaman ni Lord yung free will natin. Amen? Yung decision natin.
He's just there for us, to guide us. God is with us. He's for us. Pero minsan po, tayo, nung binigyan tayo ng free will ng ating Panginoon, minsan nalilihis tayo, namamali tayo ng desisyon. Nung si Adan po at si Eva, namali ng desisyon because they were tempted by Satan, nung serpent. Natatalino ka, malalaman mo lahat. Sabi niya, oo nga, no? Gusto ko maging katulad ni God. They were tempted. At nung nalaman po nila, kinain nila, nalaman nila na sila ay hubad, ang ginawa po nila, sila ay nagtago. Isipin niyo po, ang mga magulang, yung mga magulang po natin nandito, at lalong-lalo ng mga tatay, di ba po yung mga anak po, kagaya po namin, kapag ka nakakagawa ng hindi maganda, or nakakagawa ng maling desisyon, ang ginagawa ay natatakot. Ano pa po? Nagtatago. Kaya sabihin mo sa kanila mo, huwag kang magtatago, huwag kang magsisinungaling. Hallelujah. Why? Kasi it is a sign na meron kang ginawang mali. Hello. Hindi lang po sa mga anak, sa mga youth, bilang din po mga anak ng Diyos. The moment na tayo po ay nagkamali o nagkakamali, dapat mas lalo tayong lumalapit sa ating Panginoon. Amen? Yung iba po kasi, di ba, pansinin po natin, let's all be practical and relevant. Yung mga Kristiyano na lagi umatin sa church, na one time na feeling nila sila ay madumi, feeling nila may karga sila, amen? Feeling nila ganito sila. Ayaw nila na mag-church, hello? Ayaw na nilang mag-pray, magbasa ng Bible kasi nahihiya sila lumapit sa Panginoon at akala nila na ang Diyos ay malupit at paparusahan sila. Pero today, ibahin po natin yung ating isip or yung akala natin na ganun ang Diyos Ama sa atin. Hindi po. Sabihin mo sa atin mo, ang ating Panginoon ay isang mapagmahal na Ama. Nung si Adan po at Eva, na nalaman nila sila ay hubad, sila ay nagtago, ang ginawa po ng Diyos Ama sa langit, alam naman po niya ng Diyos na sila ay kumain nung prutas. At alam ng Diyos kung nasaan sila. Nung si Adan at si Eva nagtago sa mga halaman, sabi ng Panginoon, nasaan kayo? Hinanap sila ng ating Diyos Ama. Yung mga anak, tago ng tago pag nakakagawa ng mali. Pero titingnan po natin, the revelation here, ang Diyos, kahit ikaw ay nagtatago, lumalayo, patuloy kanyang hahanapin. Kaya lahat po na nandito, alam ko, ikaw ay hinanap at ikaw ay kinatagpo ng ating Panginoon sa araw na ito. Even though sometimes we feel na yung faith natin bumababa. Sometimes yung paniniwala natin, yung pagpupursige natin, yung commitment natin sa paglilingkod, minsan nababawasan. Pero still, God is looking for us. Yung katabi po natin, yung katabi nyo po, tingnan po nyo sa mata. Amen? Sabi mo sa kanila mo, lagi kang hinahanap ni Lord. Di ba po ang mga magulang, sino po yung mga magulang ulit dito, di ba? Pagka ang mga anak nyo po ay gumagala, hallelujah, mga youth, Bigens, oy! Di ba pag tayo gumagala, at hindi ka nagpaalam, hinahanap ka ng iyong magulang, amen? Okay, lagi sinasabi, kasama ni Kuya James, hallelujah. Amen, kami po yung nasa mission at nasa dito lang po sa church, hallelujah. At lagi po hinahanap ng magulang, how much more ang ating Panginoon? He can see anything na ating gagawin. Nakikita ni Lord ang ginagawa natin. Nakikita ni Lord ang puso natin. Nakikita ni Lord ang sitwasyon ng ating buhay. At minsan po, nakakalimot tayo na lagi palang nakatuon ang Diyos sa iyo. Wow! That's the revelation na ganong kabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay. And everybody say, sabi po, He sought them out in the garden calling, where are you? Kaya isipin po natin, sa lahat ng pupuntahan natin, sa lahat ng gagawin natin, lagi kang hinahanap ng Panginoon.
Kahit ikaw ay napapariwara, kung meron man dito, napariwara ka dati, or ikaw ay nagkulang sa Panginoon, or ikaw ay nagduda kay Lord, sabi ni Lord, anak, nasaan ka? Balik ka sa akin. Amen? So every time na hinahanap tayo ng Panginoon, there's still God's provision. So si Adan po at si Eva, nung nagkasala, sabi ng Panginoon, sino nagsabi na kayo ay nakahubad? Sabi po ng Panginoon sa kanila, sa binasa po natin kanina, sino nagsabi sa inyo? Who told you you were naked? Did you eat from the tree I told you not to eat from? Di ba minsan po yung mga anak po, kagaya po namin, kapag nakakagawa ng mali, alam niyo naman po kung nakabasag kami ng pinggan, alam niyo po kami naman nakabasag ng mga bata kami. Or may ginawa kami hindi maganda. Di ba po yung mga nanay din, di ba? Malakas ang kutob, malakas ang pakiramdam. Amen? At sa mga tatay, hindi makakapagsinungaling. Si Bishop po, napakalakas din ng discernment, di ba? Pag sinabi, nasaan kayo? Andito po kami. Alam ni Bishop kung nasaan na kami. Pauwi na kami, nadi-discern ni Bishop. Ganon din po sa aming magkapatid ni ate. Di ba ate, no? Ako laging nasa bahay. Si ate, gumagala nung alam ni agad ni Bishop kung nasaan. So, yung mga anak po ganon. Pag nagsabi ng hindi totoo, sabi ng magulang, hindi naman yan yata eh. Ano talaga yung totoo? So si God, ganun ang sinabi kay Adan at Eva. Did you eat from the tree I told you not to eat from? Kinain nyo ba yung prutas? At sabi ni Adan at Eva, umamin na sila. Kaya minsan po, ang revelation ulit, pangalawang revelation po doon. Kung ang Diyos ay mabuti, pangalawa, kapag ikaw ay umamin sa iyong pagkakasala, sa iyong pagkukulang, acquitted ka sa ating Panginoon. Amen? Amen? We don't believe na sinasabi ng mga teachings po ngayon, hindi na kailangan humingi ng tawad kay Lord kasi pinatawad ka na noon. Okay, matagal ka na pinatawad, hindi ka na kailangan humingi ng tawad. Hindi po. Dapat po lagi tayo humingi ng tawad sa Panginoon kasi every day tayo ay nagkakasala. But still, God has given us His righteousness, His grace that overflows in our lives. And everybody say, isa nga po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Nagkaroon po ng broken relationship. Ano po sumunod doon? Nung nagkaroon sila ng broken relationship, muli hinango ng Panginoon si Adan at Eva. Binigyan ng promise ni Lord. Sige, nagkasala ka, pero may solusyon dyan sa pagkakasala nyo. So sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi po ni God kay Eva, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring he shall bruise your head and you shall bruise his heel. So ano pong ginawa? Na kahit may greatest failure ang nagawa nila, ang plano po ni Lord ay ma-restore yung relationship at yung anak niya ay maibalik sa Kanya. God's plan for redemption ay agad-agad ginawa po ng Panginoon kay Adan at Eva. Okay, nagkasala kayo. Pero ito ang gagawin nyo. I will promise you a restoration, but kailangan may disiplina. And everybody say, hindi po ba alam yung mga magulang na disiplinado, ang anak nila disiplinado din. Amen? Yung mga magulang na konsentidor, hallelujah, wala dito, amen, ay yung mga anak ay pasaway. Hindi niyo po ba alam, pag nagtitingin po tayo sa mga surveys, sa mga research ngayon, yung mga magulang na iniba yung pamamaraan ng pagdidisiplina sa anak na pinagbigyan ng todo-todo, naging spoil yung mga anak. Nung lumaki, kinakalaban yung mga magulang. Why? Kasi wala pong disiplina. So youth, I encourage you, okay lang disiplinahin tayo ng mga magulang na. Why? Kasi para sa atin yon. Amen. Yung maagang gumising, hallelujah, amen. Yung parang lang tinamaan tayo lahat doon, hallelujah, amen. Yung nagbabasa lagi ng Bible, hallelujah. Yung gumagawa ng gawaing bahay. Ako po naalala ko, gusto lang pong ikwento sa inyo, nung ako po ay bata, ayaw ko po maghugas ng pinggan, hallelujah.
Confession ko po to. Ayoko po maghugas ng pinggan kasi ayoko pong hinuhawakan yung mga mumo, yung mga tira-tira. So ayoko po naghuhugas ng pinggan. So one time po, so sabi ni Daddy tsaka ni Mommy, nung nasa Roca po kami, hugasan mo yung pinggan. Ang ginawa ko, umiyak na lang po ako. Siguro mga 7 years old. Ayoko po talaga maghugas ng pinggan. Ang ginawa ko po, tinapong ko po lahat ng pinggan sa basurahan. Mga plato po, babasagin, tinapong ko na lang po. At dahil po sa ginawa ko, ako po ay napagalitan. At iyak po ako ng iyak. Sabi nila, Daddy, hugasan mo yan. At doon po natuto ko maghugas. Simula po hindi na ako pinaghugas. Hallelujah. Kasi tinapong ko po lahat ng pinggan. So ano gusto ko sabihin doon? Okay? Kahit gaano tayo kamahal ng mga magulang natin, dapat tayo ay nadidisiplina. And everybody say, si God po sa atin ganon. Mga GCDD family, si God po ganon sa atin. Amen? He really, really loves us. But, nung tayo po ay nagkasala, sabi niya, I will restore that relationship, pero I will discipline you because I love you. Kaya minsan po may struggles at challenges tayo. God allowed it in our lives because He wanted to discipline us. Minsan po baka yung blessing mo, hindi pa agad binubuhos ng Panginoon because He really wanted you to be a disciplined one. Amen? Baka mabili ka ng 10 milyon kung saan mo gastusin. Umorder ka ng maraming Shopee at Lazada. Hallelujah. Amen? At yung mga makalimutan mo yung magulang mo, makalimutan mo yung tithes mo, makalimutan mo yung mahal mo sa buhay. Pagbila ka binigilas ni Lord. Kaya minsan po pala may mga challenges sa buhay natin bilang anak ng Diyos kasi He really wanted us to have a discipline na yung character natin disiplinado tayo. And everybody say Amen. Sabi po sa John 3:16, we really know this word. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have, ulitin po, but have everlasting life. Given na yun, kukunin na lang po natin yung buhay na walang hanggan kapag tinanggap natin ang Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. God's ultimate act of fatherly love ay yung binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para tayo itubusin sa ating mga kasalanan. Because of Adam's sin, yung kasalanan ni Eva, pumasok ang kasalanan sa mundo, sa lahi ng tao, at nasira yung relasyon na yon. Pero nung ang Diyos, Ama, ay nahabag at gustong tubusin ang kanyang mga anak mula sa pagkakalunod sa kasalanan, binigay niya ang kaisa-isang anak na si Jesus para tayo ay tubusin at bayaran ating mga kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan. And everybody say, ang pinakamaganda pong example sa Bible na walang kasalanan, na perfect reflection of God's heart ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sabihin mo sa kanya mo, I love you, Jesus. Pwede bang taas natin dalawang kamay, sabihin natin sa langit, sabihin mo, I love you, Jesus. I love you, Father God. I love you, Holy Spirit. Amen. Sino po yung mahal na mahal dito ang ating Panginoon? Amen. God sent His only Son, Jesus, to restore the broken relationship. Siguro po dito, sa habang iniisip po natin at pinag-aaralan sa oras na ito, meron dito sa ating kalagitnaan, merong broken relationship with the Lord, at meron din po sa ating kalagitnaan, merong broken relationship with their children, or the children to their father or to their mother. I don't know kung ano man nilalaman ng puso po ng bawat isa dito, but God is really restoring that relationship. Si Jesus po ay yung second Adam. Okay? Tinatawag po siyang second Adam kasi He lived sinless life and offered Himself as a sacrifice para po sa ating mga kasalanan. Ano po matututo natin? 3 points lamang po as we close. Number 1, God as our loving Father. Na ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama. Kahit anong kasalanan mo, sabi mo sa kanya mo, kahit anong nagawa mo, kahit ano pa ang gagawin mo, mahal ka ng Panginoon. Amen?
1 John chapter 3 verse 1. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. Sino po dito naniniwala na anak siya ng Diyos, bumalakpak ng malakas at sumigaw na ako ay anak ng Diyos? Ano po gusto natin bigyan diin? Na tayo, yung identity ng ating Panginoon ay naguugat sa kanyang malalim at walang hanggang pagmamahal. God's love is unconditional, everlasting, reflecting a perfect fatherly care. Nung si Adan at Eva nagtago, sila pa yung naglakas na loob na magtago. Pero ang ginawa ng Panginoon, hinanap sila. Minsan nung alalahanin po natin, nung tayo minsan hindi pa Kristiyano, kaya ka nandito sa oras na ito, sa lugar ka na ito, or ikaw ay nakakilala sa Panginoon dahil ikaw, ako ay hinanap ng ating Panginoon. Amen? Hindi aksidente. Sa dami-dami po ng tao sa mundo, ikaw yung natagpuan at hinanap ng Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon. We're not just His creation, but His beloved children. Na gusto ni Lord na magkaroon tayo ng malapit na personal relationship with Jesus. Minsan alam natin si Jesus lang ay nababasa sa Biblia, nababasa at naririnig sa pastor sa kanyang pagpipreach, nalalaman sa pagkukwento ng ating mga kasamahan sa ating simbahan. Pero naranasan mo ba talaga yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo at pagkilos? Minsan attend po tayo ng attend for couple of years, for all of these years tayo attend ng attend. Ang tanong, lumalago ba tayo sa relationship natin kay Panginoon? Di ba po, ang bata, ang pagkain ay gatas. Hello? Nung nasa South Africa po kami, ang pinapakain po sa amin ay pinaka-the best meat. Yung Wagyu, ang sarap. Hallelujah. Pamataas ng cholesterol. Hallelujah. Amen. At doon po pala, hindi po sila masyadong kumakain ng isda. Ang kinakain po nila puro meat kasi malayo po sila sa ocean. So, laging kinakain po nila. Yung nakikita po nila sa safari, sa jungle, hinahunt nila at kinakatay nila at binabarbecue nila. Tawag po doon ay braai. Niluluto. Ang sarap po ng meat, sobrang lambot. Amen. Parang steak. Sarap. Hallelujah. Sa mga gustong ng meat. At hinihiwa, mainit, with mashed potato. Hallelujah. At ganun po ang pinapakain nila doon. So, nasa na po ba ako? Yun. So, yung the best po yung kinakain nila. At si Bishop po at sila Pastora, grabe, ganun po yung pag-asikaso ginawa po sa amin nung nandun po kami sa South Africa. Let's continue. Hallelujah. Lumalayo tayo sa hallelujah. So, sabi po doon, na tayo ay mahal ng ating Panginoon. Amen? Na He really cared for us, na yung katulad ng Diyos Ama, ibibigay niya yung the best para sa iyo. Amen? Amen? Yun po ay naranasan namin sa South Africa, the best meat. How much more yung Ama natin sa Diyos sa langit. Amen? Na binibigyan ka ng pang-araw-araw na pangkain. Amen? Yung laman ng bank account mo, ng bulsa mo, yung kalakasan mo, ay walang ibang panggagalingan yan, kundi ang ating Diyos Ama sa langit. Romans chapter 5 verses 17 to 19. Ito po, makikita po natin dito na nung si Jesus ay sumunod sa kanyang Ama sa langit para pumarito sa lupa upang tubusin tayo sa kasalanan. At yung pagkakaiba naman po ng pagsuway ni Adan sa kanyang Diyos Ama, sa ating Diyos Ama. So si Adan po, nung nagkasala, pumasok yung kasalanan sa mundo. Pero kay Jesus, because first Adam at second Adam, si Jesus yon. But through Jesus, grace and righteousness abound. Hallelujah. Ito yung tunay na grace ng Panginoon. Amen. Kung babasahin po natin, maraming sinasabi na, naniniwala ka ba sa hyper grace, super grace? You know what? This is the real grace of God. Amen? Na si Jesus, yung kanyang biyaya ay nag-uumapaw. Jesus' sacrifice reconciles us with the Father.
nung si Jesus ay naparito para sa iyo at para sa akin, na-restore yung relationship natin sa Kanya. Kaya sa umagang ito, kung meron ka mang pagkukulang, may pagkukulang man tayo, may pagkakasala man tayo sa ating Diyos natin sa langit, at meron ka naman pagkukulang sa magulang mo din, God will restore that relationship today. And everybody say, Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So ano po ba yung biyaya? Pag-usapan po natin yung biyaya na dahil ang Diyos ay siya din ang author ng grace. Ano po ba yung biyaya ng ating Panginoon? Ano ibig sabihin nun? Alam mo naman po natin, it is the unmerited favor of God na binigay sa atin na libre. Sabi mo sa kanila mo, libre. Nung nasa South Africa po kami, libre po ang lahat. Pati po airline ticket, nilibre po kami. Ang sarap po pala ng lahat, libre. Hallelujah. Amen. Yung hotel po namin, libre. Yung transportation, libre. Yung pagkain, libre. At may libreng pasobre. Hallelujah. E pambili ng souvenir. Hallelujah. Hallelujah. At si Jesus po pala, ganun ang binigay sa atin nung kahit nagkasala tayo, because of His grace, hindi tayo karapat-dapat, pero na-transform tayo nung biyaya ng ating Panginoon, allowing us to live in the freedom and love of our Heavenly Father. Sabi ko nga po kanina, Independence Day, tayo rin dapat pinapalaya natin ang ating sarili. Saan? Sa kasalanan. Saan? Sa wickedness, sa iniquities, at saan? Sa kadena na nilagay ng dyablo sa ating buhay. But because of His grace, it can be broken and it can transform our lives. And everybody say, Amen and Amen. Pangalawang point po, the grace of God through Jesus Christ. Una po, mahal tayo ng Panginoon. Pangalawa, binigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Ephesians 2 verse 8 to 9, binasa ko po kanina, for by grace you've been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of our works, so that no one may boast. Kahit mabait ka, magaling ka, okay, nagbabait-baitan ka, or kung ano man ang ginagawa mo, hindi dahil sa iyong gawain yan, kundi it is the gift of God. Wala po tayong pagmamalaki sa ating Panginoon. Amen? Dahil ito ay libre na binigay sa atin at hindi natin to pinaghirapan. Sabi mo sa atin mo, hindi ka na maghihirap. Amen? Why? Kasi hindi mo na kailangang paghihirapan pa. Tingnan po, balikan po natin, binasa natin. I-connect po natin ngayon. Are you ready? Ready na po ba kayo? Okay. This is a third revelation. Okay. Nung si God po, nalaman na nagkasala si Adan at Eva, si Eva po, sinabi niya nung didisiplinahin niya, I will restore that relationship. Pero, pag ikaw inanganak, ikaw ay makakaranas ng pain. Di ba po yung mga nanay pag nagle-labor, nahihirapan? Tama po ba? Amen. Pangalawa, si Adan po, ano ginawa ni God as He restored that relationship? Binigyan na niya ng disiplina si Adan. Simula ngayon, lahat ng kakainin mo sa context po ay iyong pagtatrabahuhan at paghihirapan. Okay, tingin. Kung si Jesus binigay sa atin and because of His grace, libre na lahat, tama, nakasunod po ba kayo? Hallelujah. So bakit merong mga Kristiyano pa rin ang nakakaranas ng kahirapan at pagtatrabaho ng matindi just to survive? Bakit nga po ba? Kasi they don't know kung ano talaga yung grace ni Lord sa buhay nila. Isipin natin, bakit ang tagal mo ng Kristiyano, bakit ang tagal mo na naglilingkod kay Lord, yung buhay mo para ang hirap pa din? Hello? Why? Because hindi pa po natin nakukuha ng buong buo yung biyaya ng Panginoon natin sa ating buhay. Tingnan niyo po di ba po, si Adan pinagtatrabahuhan yung para siya mabuhay. Tama po ba? Di ba ganun po lahat mga tao ngayon? Di ba nagtatrabaho? Tama po ba? Wala naman po sigurong tao na nakaupo lang at libre lahat at binibigay lahat, sinaserban, hallelujah.
Nung nasa South Africa po kami, ganon, libre lahat. Ano gusto mong kainin, gusto mong inumin, lahat binibigay. Alam niyo po ba si God, gusto pala niya ganon sa buhay ng isang tao. Amen? Na hindi ka na makakaranas ng sobrang paghihirap sa buhay mo because yung grace ni Lord binigay sa ating lahat. Hindi yung kaligtasan, hindi mo na paghihirapan kasi nasa atin na. Hello? Binigay na ni Lord. Pero bakit yung tao, yung pamumuhay, yung paglilingkod, laging gusto pa nila pinaghihirapan? Why? Kasi kagaya po ni Adan, merong broken relationship with the Father God, with the Abba Father. So when we restored that relationship, yung trabaho mo in the New Testament, New Covenant po natin, yung trabaho mo, hindi ka na mahihirapan sa trabaho mo. Yung favor ni Lord dadaloy sa buhay mo. Pagka yung relationship na yon, nakuha mo yung biyaya ng Panginoon. Because He is a good, good Father. And everybody say, Amen? Yung business transaction mo, dati hirap na hirap ka. But because of the grace of God and you really have relationship with our Father God, everything will be smooth. And everybody say, we declare that. Yung favor natin, amen? Hindi na tayo maghihirap na maghanap pa ng mga magpe-pledge, kukuha ng maraming kung ano man gagawin natin pa to fund that favor. But because lahat po nandito, we will experience the double favor of God. Mabilis natin matatayo yung favor. Amen? Hallelujah. Because of the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Ano po challenge natin? We will just accept this grace humbly and gratefully. And everybody say, Amen. Taas ang dalawang kamay sa ating Panginoon. Sabihin po natin, I accept and I receive the grace of God in my life. Favor is mine in Jesus' name. Amen. Kunin po natin. Hallelujah. Palakpan natin ating Panginoon. And last, and as we close, living as children of God. Galatians chapter 4, verses 6 to 7. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Mapagmahal ang Diyos natin, tayo binigyan ng bayaya, at tayo ay kanyang mga anak. Sabi mo sa kanya mo, anak ka ng Diyos. Sabi mo, anak ka ni Lord. Amen? We are called to live as His children. Kung ang Diyos natin ay mayaman po ba ang ating Panginoon? Amen? Siya po ba ay mabuti? So dapat yung heaven, we experience that on earth. Di ba sabi po sa the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Dapat po nararanasan natin yung kingdom ni Lord sa ating buhay dito sa mundo. And everybody say, because we are all His children. Amen. Sabi mo sa kanya mo, anak ka talaga ni Lord. Hindi mapapagkaila. Amen? May anak ba ni Lord na laging lalata-lata, lulugo-lugo? Amen? Ang hirap ng buhay? Wala po. Pagka-anak ni Lord, laging masaya. Amen? Laging pinagpala, laging malakas. Amen? Laging pinapagaling ng Panginoon. Amen? Amen? Laging pinoprotektahan because we are all God's children. At lahat ng naniniwala po, malakpak ng malakas at sumigaw na ako ay anak ni Lord. The Holy Spirit assures us of our identity as God's children. Na lagi pong pinaalala ng Holy Spirit because He is our helper. Sabi mo sa atin mo, the Holy Spirit is my helper. Na lahat ng challenges mo sa buhay, sabi nga ng Panginoon, when we receive the grace of God, hindi mo na kailangan paghirapan yung mga bagay-bagay sa buhay. Amen? Magiging papadaliin ng Holy Spirit. Amen po. Amen. But because of His grace, God's grace, hallelujah, ano po yun? It will enable us to live in a way that reflects His love and grace. Kaya paglabas po natin dito, yung biyaya ng Panginoon, dahil tayo ay mahal ng Panginoon, siya ay mabuti, tayo ay mahal ng Panginoon, at tayo ay kanyang anak. Mararamdaman ito sa ating buhay. Amen? The way we talk, the way we live,
the way we accomplish things in our lives, ramdam na ramdam na ikaw ay anak ng Panginoon because He is a good Father. Hallelujah. Our new identity, sige pa, palakpakan natin ang Diyos, Ama. Hallelujah. Our new identity brings freedom, intimacy with God, and eternal inheritance. Hindi lang po natatapos na tayo ay diniliber, pinalaya ng Panginoon. Ano mangyayari pag tayo pinalaya dun sa kasalanan ng hindi pagsunod? Ano mangyayari? Tayo ay mapapalapit sa Panginoon when God restored that relationship. Dapat lagi tayong close sa ating Panginoon. Amen? Ano, di ba sinabi, pag close ka kay Lord, magiging open ka sa Kanya. Hello, nag-gets niyo po ba? Amen? Pag close ka kay Lord, magiging open ka sa Kanya. Amen? Why? Because intimacy with God. At ano po ang reward nun? We will have eternal inheritance. Hindi lamang eternal life, pero yung kingdom ni Lord mararamdaman natin dito sa lupa. Amen? And it will start today in everybody say, Amen. Lahat po tayo tumayo at palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. May natutunan po ba tayo sa araw na ito? Amen? Amen. So we should have that grace of God in our lives. Amen. Nung nandun po kami ulit sa South Africa, grabe po yung biyaya ni Lord, yung favor ni Lord. Alam niyo po ba, pwede po palang maranasan yon kapag tayo tunay na nagtitiwala, nagmamahal at naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi mo alam kung saan manggagaling yung pangangailangan mo, but God will provide it for you and for me. Amen? But because He really cares for us. And He is the good Father. Amen? Pwede mong taas natin ang ating kamay, tayo mo ko at pumikit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Pwede po lahat tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige, bukas natin ating mga bibig. Hallelujah, Jesus. And as we go to the presence of God in this place, we will experience His grace, His love for us because He is a good Father. Hallelujah, Jesus. Sige, lahat po ayuyo ko at pipikit. Walang munang titingin sa kaliwat kanan. Itaas ang dalawang kamay sa ating Panginoon. Tayo magpasalamat sa lahat ng Kanyang ginawa. Kung ikaw man ay may pagkukulang, tayo naman may pagkukulang, pagkakasala, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. He will forgive us. He will restore us. Hallelujah. He is awesome in this place. As I come into your presence and pass the gates of praise into your sanctuary till we're standing face to face, I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. And everybody say, I can only bow down and say, once again, as I come into your presence and pass the gates of praise into your sanctuary, still in standing face, I can feel the presence of God in this place. I look upon your countenance to see the fullness of your grace. I can only bow down. Every hands lift it up and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives be raised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. He is awesome. You are awesome in this place, Abba Father.
You are worthy of our praise. To you our lives be raised. You are awesome in this place. As we sing louder, as we sing from the bottom of our heart, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives be raised. You are awesome in this place, mighty God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Let's feel the presence of God in this place. You are awesome. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are Heavenly Father. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pwede po bang lahat ang ma-request, lahat ng tatay ay pumunta dito sa ating harapan? In the Bible, God really restored that relationship first to Adam, and then sa kanyang asawa at sa kanyang mga nasasakupan. Hallelujah. Ibituro po natin ating mga kamay sa ating mga tatay. Hallelujah. Lord Jesus, andito po ang aming mga tatay, Panginoon, sa aming simbahan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. God is restoring that relationship sa ating mga tatay. Kung hindi pa po nyo talaga tunay na surrender ang inyong mga buhay sa ating Panginoon, surrender it to now to Jesus. God is looking for you. Where are you, son? Why are you hiding? I'm looking after you. I'm looking for you. Thank you for life na kaya mo isurrender yung buhay mo sa ating Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa aming mga tatay, Panginoon, from the crown of their head down to their feet, you will bless them. Lord, we pray, O God, as an act of faith, na magpunta na dito sa harapan, Panginoon, lahat po ng tatay na nandito, we pray, O God, they will lead their family, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Na Lord, yung love mo dadaloy sa kanila. Na dati, Panginoon, siguro nung sila ay bata, napagmulapitan sila ng kanilang mga magulang at naging ganun din sila sa kanilang mga anak. The way they raise up their children. Pero Lord, ngayon, you will restore it, O God. Na you will i-reveal mo, Panginoon, kung sino ka talaga sa buhay nila. At Lord, ma-experience na kanilang family, Panginoon, ng aming church, ng kanilang mga anak, Panginoon, na kung gaano ka kabuti, kagano ka nagmamahal sa amin, ganon din sila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak, at sa kanilang mga nasasakupan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pwede ba bang declare natin sila ng blessings? Hallelujah. Hallelujah. Pwede bang turo natin na kami, mga anak, mga asawa po ng ating mga tatay nandito, can we declare blessings upon them in the mighty name of Jesus? Just open your heart to God. He will fill you up. Receive the grace of God in this place. He's a good, good Father. You are holy, holy. Lord, there is none like you. Because He's a holy God. You are holy. Come on, let's worship God.
holy. Glory to you, my Lord. You are holy. You are holy. Holy. Lord, there is none like you. You are holy. He is here. Holy. Glory to you, my Lord. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts, where close to your throne, I found where I belong. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede po bang lahat ng mga anak, kung nandito man sila, pwede puntahan nila kayong mga tatay? Amen. Just hug them and say thank you. And God is really restoring that relationship. Amen. Kung wala po yung mga anak nyo, yung asawa nyo, puntahan nyo po dito sa harapan. And I can feel really the love of God in this place. Amen. Mga sa buong taon na to, 6 June na, hindi po pa nayakap yung tatay mo. Hallelujah. Hallelujah. Say thank you because love with you. Here in your courts, here in your courts, where close to your throne. Amen. Give them a hug. I found where I belong. You are awesome in this place, mighty God. Yes, you are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives be raised. You are awesome in this place, you are awesome. Come on, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives be raised. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. Lord Jesus, marami pong salamat sa oras na ito. We really feel that you are here in this place. Thank you, Lord, for encountering us, for transforming our lives. Thank you for your grace. Thank you for your love, Panginoon. Lord, balutin mo po kami ng iyong pagmamahal, ang bawat pamilya po na nandito, ang bawat ama, ang bawat anak, Lord, na nasa lugar na ito. Lord, punuin mo kami ng pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon, nag-uumapaw ng iyong biyaya. Maraming salamat po sa oras na ito. We declare and we offer, we surrender our lives to you once again. And Lord, we offer everything, Lord, na kung ano man meron kami sa oras na ito. We thank you, we love you. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen, Amen. Amen. Can you give them a hug? Amen. Just hug them tightly. Amen. We love you, Bishop Ted. Hallelujah. Okay, lahat ng youth maiwan dito. Amen. Lahat po ng gumaraduate na youth, gumaraduate or nag-moving up, just come here very quick. Amen. Hallelujah. Amen. Lahat ng youth na gumaraduate, come here in the front. Come on, we will pray for you very quick. We don't have time. Come on, come on. Lahat po ng gumaraduate na youth, okay, ushers, pro team, please help them. Lahat, bilis, come, quick, come. Lahat na gumaraduate, okay, okay, at nag-moving up, okay, lahat na may honors, okay, lahat naman ng... Sige, harap kayo dito, okay. Doon kayo marap. Come on, don't be shy.
Prod team, where are you? Please help them. Come on. Please usher, right? Wow. Amen. Amen. Yung mga children natin, nandun pa, no? Okay. Hallelujah. Okay, pwede pong palakpan natin sila, yung mga gumraduate. Hallelujah. On behalf of Blessed Generation, we are so proud of you na you will move into the next chapter of your life. Yung iba dito ay from high school to college. At iba naman college, gumraduate na. Nag-moving up. O iba naman elementary, nag-high school. So another chapter of your lives na na mag-aaral kayo. Iba naman ay gumraduate na sa kanilang pag-aaral. Palakpan pa natin sa Lord sa buhay nila because God is really faithful to them. Maraming salamat din po sa mga magulang na sumuporta sa ating mga blessed generation na nandito. Amen. Pwede palakpakan nyo na si Lord ng malakas. Amen. Hallelujah. Amen. Pwede ba bang ituro natin ating mga kamay sa kanila? And tawagin natin si Kuya Axel as we pray for them. Where are you, Kuya Axel? Ito. Amen. Kasi ito isang one of our top student. Amen. Okay, para ma-transfer yung wisdom ni Lord. Amen. Praise Jesus, hallelujah. Sige, lahat po tayo mga magulang, mga kapatid, kamag-anak, kapamilya ng ating mga blessed generation, tutup natin yung ating kamay sa kanila. Yes, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Jesus, we thank you, Lord God. We bless you, Lord God. And we glorify your name, Lord God, for the lives of these young people, Lord God, that you continue to use, Lord God, for your kingdom, Lord God. And today, as they celebrate, Lord God, their recognition, ang kanilang moving up, graduation, Lord God, we know, Lord God, that only your goodness, your grace after grace will run after them for all the days of their lives, Lord God. At ang talino, galing, lakas at husay na ibinigay niyo sa kanilang lahat ay dodoblehin niyo pa sa mga susunod na bahagi ng kanilang buhay, Lord God. We know, Lord God, that your love will pour out in their lives, Lord God, at gagamitin po nila ang inyong ang talinong galing sa inyo, Lord God, para sa ikuunlad at ikalalaki ng iyong kaharian, Lord God. We know, Lord God, ang kanila pong mga heart's desire, Lord God, you will fulfill it and you will all meet it accordingly, Lord God. And whatever that they will ask in prayer, Lord God, you will answer it, Lord God. We know, Lord God, that this is our generation. This is the blessed generation. And this is the generation that you will use to transform the world, to make more disciples for your kingdom, to make more leaders, to make more teachers, to make more engineers, to make more doctors and lawyers, Lord God. And we know, Lord God, that without this, Lord God, without you by our side, we cannot do this, Lord God. That's why this day, Lord God, we dedicate the life of these young people to you. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You may go back to your seats. Congratulations sa inyo. See you on our youth encounter on Tuesday and Wednesday. So meron po tayong youth encounter with Prophet Angkia. Andito po sila, nasa JCTD Bataan sila ngayon. Mamaya pong second service, ang kanya pong asawa, si Pastor Hannes Van der Merwe, ang ating speaker for second service. If you want to join us on our second service, you may stay at let's grab that anointing po mamayang second service. So magkakaroon po tayo ng special offering for our favor auditorium. Amen. Hallelujah. God really loves a cheerful giver. At sabi ko, siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik sa ating na Panginoon. Kapag tayo may tinanim, meron tayong aanihin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Good morning po ulit, Church. Magkakaroon po tayo ng special offering para po sa ating favor auditorium. Dito po, maihakbang natin yung pinag-aralan natin kanina, no? Kung paano yung grace ng ating Panginoon ay makukuha natin, ihakbang po natin yan sa pamagitan ng pananampalataya natin, na kapag po tayo ay nagbigay, nagkaloob sa gawain ng Panginoon, ang Panginoon ay tuwan-tuwa sa atin. Di po ba? Sabi po sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So ang Lord natutuwa po sa atin dahil ang pagbibigay po sa favor auditorium ay isang mabuting gawa. Kaya pag po tayo humakbang dyan, ang grasya ng Lord ay siksik-liglig na umaapaw ang ipagkakaloob sa atin. Nananampalataya po ba kayo doon? Amen! So sige po, tayo po ay magkaloob na. Pagpe-pray ko po yan. Hallelujah.
lahat po tayo ay magkaloob dahil alam ko po, lahat po tayo ay pasasaganain ng ating Panginoon. Amen. Sige po, taas po natin ating kaloob. Ito po ay special offering para po sa pagpapagawa ng Favor Auditorium. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Aming Ama, salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo sa amin, O Lord. Tinataas po namin ang aming kaloob, Panginoon, sa Favor Auditorium, O Lord. Alam ko, bawat lalaki, babae, Panginoon, bata, matanda na magkakaloob, Panginoon, sa oras na ito, siklig, umaapaw sa lahat ng area ng aming mga buhay ang pagkakaloob mo, Panginoon. Ngayon pa lamang, O Lord, kami nagpapasalamat na at alam namin sa buong isang linggo na ito, kami ay iyong pagpapalain. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen. Habang tayo nagbibigay, tayo po ay kumanta. At as we close with the closing song, sinabi ng Diyos, sumasagana ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sumasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya. Sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibita. Sabi lahat tumayo. Lahat ng pangako niya. As we ready to lumaragas ang pagpap. 1, 2, 3. Amen. Nasa di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Hilaga, kanluran, himog silangan, lahat ng tagumpay. Lumaragas ang pagpapala ating natapos. Yung mas malakas at mas masilang. 1, 2, 3. Lumaragas ang pagpapahala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Sabi mo sa katabi mo, hilaga, kanluran, timog silangan, lahat ng tagumpay. Rumaragas ang rumaragas ang sabihin mo sa katabi mo, rumaragas ang, yung nasa likuran mo, rumaragas ang declare it. Rumaragas ang yung mas matindi, rumaragas ang, yung nasa likod, rumaragas ang rumaragas ang pagpapala aking natanggap na. Hallelujah! Lord Jesus, Father God, Holy Spirit, we thank you, Lord, for this wonderful service that we had. Lord, bless our week, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, we declare, our God, the grace of God be upon our lives. Lord, we declare victory upon our lives this week, oh God. Thank you, Lord, for good health, long life. Oh, thank you, Lord, for promotion, provision, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for your protection, for your angels, oh God, na iingatan kami sa buong linggo. Whatever na aming gagawin sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa pagninegosyo, Panginoon, bless the works of our hands. Lord, we thank you, we love you. To God be the glory, all the honor, and all the praises to your name. In Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. The service has ended, and the fellowship has begun.